Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo, komentuhan po natin mga tambay, ito pong pahayag ni General Bronner mga tambay sa issue po ng sinasabing owning o pag-aari po ng Bronner condo sa May Taguig. At yung isa pong issue pa na yung sinasabi pong kumalat po yan, kalat na kalat po yan, yung issue po na yung pag-uusap po nila ni Tamba at nila Saldico doon po sa allowance po, sa pagtaas ng allowance ay sinagot po niya lahat yan mga kabayan. Umpisa na po natin at komentuhan po natin ang paliwanag po ng AFP General na si Bronner mga kabayan. Ito po, umpisa na po natin. Setup ko lang po. We see that some sectors are trying to discredit the armed forces of the Philippines. They're trying to even create a gap, a wedge among our soldiers, no? Katulad nung may mga fake news katulad yung sa akin mismo. Meron no? ho kayong Bronner condominium? Bronner condominium, okay. yes. Let's clarify that, sir. Yes, thank you, Pinky, for that, for giving me this opportunity. I would like to put on record na hindi po sa akin yon, yung Bronner condominium na yon. In fact, it belongs to my cousins at pinaghirapan nila yung condominium na yon. At wala pong taxpayers money na pumasok doon, ano. Pinaghirapan nila. And sabi nga nila, never invested, you never gave any money. No, okay. No. It's really there. It owns. I mean, my cousins own that. And in fact, sabi nga nila, if we wanted to hide it, then we could have named the condominiums another name, like maybe Sunrise Condominiums, no? But they're proud of it. They're proud of the accomplishments that they did. They worked hard for it. And sana mahinto na ito kasi kawawa naman yun po yung mga nakatira doon. So we see yan po mga tambay. Some sectors are trying. Yan po mga tambay. Ang sagot niya po. At ito pa po isa mga tambay. Sinagot din po niya yung issue sa mga soldier, mga tambay. Painggan po natin. Yun po discredit the armed forces of setup ko lang po mga kabayan. Kung hanapin po natin yung isa para po makomentuhan po natin. Sandali lang po. Mayroon pong I think Congressman Kiko Barzaga was one person who had also mentioned about, well, two things, if I'm not mistaken, sir. Yung personal allowance increase, video, if the public saw that, wherein you have the former speaker and the former Speaker Martin Romualdez at that time, Appropriations Committee Chair Zaldico at that time, and si Majo leader nandun din po, at nag-video call po sila, kausap po kayo, nakita po talagang si General Bronner po yun, at basically pinag-uusapan po yung personal allowance increase. Is that suspect? Meron ho bang mali doon dahil nagmumukhang parang nabigyan ata kayo ng extra, special, ganito yun. to keep loyal? Yeah, ganito yun, Ma'am Pinky. First of all, it is not a personal allowance. It is the subsistence allowance of all the soldiers. Nung pong kasing 2023, yung ating Pangulo, tinanong niya ako, how can we help our soldiers? Sabi ko, sir, probably we can increase the subsistence allowance of our soldiers. Kasi yung 150 pesos kada araw para sa pagkain po ng ating mga sundalo, hindi na sapat yun. So sabi ko, maybe we can increase it. So, to how much? And then nagsabi lang ako, 350 sir, 350. And then when we computed yung cost ng mga pagkain ngayon and the calorie requirement ng mga sundalo, 380 plus yung requirement po namin. So, renound off natin to 350. And then, of course, dadaan ito sa Kongreso dahil sila po yung magbabudget. At yun nga po, na pagbigyan tayo. And then, parang
one time, nag-meeting siguro sila, they wanted to report to us, The to good the news. soldiers, the good news. And I remember it was even nearing Christmas. Kaya nung binalita sa amin, sabi ko, Sir, thank you very much. Magandang Christmas gift ito para sa mga Yeah. sundalo. I actually saw that video. Yeah. Okay, so it is subsistence allowance from Subsistence na ipinagmalaki nila. Yes, Di ba? yes. Yun General. Pero yung kanila bang pagmamalaki nun, was it somehow tantamount to, for example, someone like you and the soldiers to stay loyal to them or to thank them because after all, galing po yan sa Kongreso na pinangunahan po nila. Hindi po, no. Hindi po ibig sabihin na in-increase yung aming sweldo talagang loyal na kami. Blind loyalty yung isusukli po namin. Hindi pong ganoon, no. That is not the case. So we believe that our soldiers deserve that increase in the subsistence allowance. In fact, for next year, dahil nag-increase na po yung sundalo itong taon na ito, next year, yung mga police at yung mga Coast Guard natin susunod naman. I wanted a trip I'd never. Yan po mga tambay. Ayan, nilinaw po na sila po ay hindi po loyal sa ang kanila pong institusyon. Hindi po loyal kahit po sila ay tinaasan at priority po. Lalong-lalo po priority po sa lahat, mga kabayan. At nakita naman po natin na talaga pong hindi po loyal sa pamahalaan ang AFP at ang kapulisan at ang Coast Guard, mga tambay. Hindi po sila loyal. Kaya nga po ang ating bansa ngayon ay wala pong issue, mga kabayan, wala pong issue ng korupsyon ng mahigit 3 taon. Kasi wala naman po silang nakikita. Yan po ang nakikita po natin. Kasi ngayon po, dahil nga hindi po sila loyal, at hindi po sila tumitingin at sila po dilat na dilat ang kanila pong mga mata at nakikita po nila na napakaganda po ng takbo ng bansa, lalong-lalo po sa korupsyon. Wala po kasing korupsyon ng ating pamahalaan ngayon, lalong-lalo po yung trilyon-trilyon na naibubulsa lang po yata nila. At wala rin po kasing nakuhang proyekto ang AFP, katulad po ng issue na 15 billion at meron din daw pong mga ghost project ang mga iyan umano. Nakita po natin, pati po ang issue ng kanyang condominium ay hindi raw po sa kanya yan at dinidenied po niya yan dahil yan po ay sa kanyang kamag-anak. Malinis na malinis po ang pagkatao po ni General Bronner, mga tambay. At siya po ay wala po siyang alinlangan na sinasabi po sa taong bayan na hindi po nabibili ang kanyang dignidad at pagkatao, lalong-lalo ang kanyang katapatan sa bansa at sa mga Pilipino. Never po siya na madiktahan at maging sunod-sunuran po sa pamahalaan ng binagoong Pilipinas, sa Kongreso, sa Senado at lalong-lalo po kay Bonget na tinatawag ng kanyang kapatid at kay Tambaluslos na tinatawag ng Vice President. Never po siya na maging sunod-sunuran po sa pamahalaan po ng binagoong Pilipinas, mga kababayan. Kaya nga po sinagot niya po lahat. Walang pabor at hindi po magkakaroon ang AFP ng sinasabing kukonsintihin nila at sila po'y magbubulag-bulagan sa lahat po nangyayari. At siyempre po ang pera na sinasabi ay siyempre kulang na kulang daw po ang gastusin lalo-lalo sa food allowance ng AFP dahil kailangan po nila na sila po ay laging malakas. Ang nutrisyon ay kailangan po sa ating kasandatahang lakas dahil gamit na gamit po ng mga Pilipino ang kanilang serbisyo. Hindi po ba? Nakita naman po natin kung paano po sila magserbisyo ngayon. Nung pumasok po ang binagoong Pilipinas, napakahusay po ng serbisyo ng sandatahang lakas sa ating bansa. Sa sobrang galing nila magserbisyo, merong isang dating Pangulo na naipatapong pa nila sa Netherlands ng walang due process. Ubod po ng galing silang magserbisyo, mga kababayan. At sa sobrang galing nila magserbisyo sa atin, mga kababayan, lumaganap na naman yata at lumakas ang makakaliwa. At lumaganap na naman yata
ang krimen, mga terorista, mga pulburon lord, mga adiktus. Dahil sa galing pong magserbisyo ng mga men in uniform, kasama po ang kapulisan. Hindi kaya. Dahil kailangan pong busugin at palakasin po ang kanilang nutrisyon, ang kanilang pagkain. Dahil po sa dami po ng ginagawa nilang pabor at pagbabantay po para proteksyonan po tayo ng AFP at ng kapulisan at ng Coast Guard, mga tambay. Di po ba? Kaya nga proud na proud po tayo dito po sa mga men in uniform po sa ating bansa. Talagang ginagampanan po nila ang kanilang tungkulin na walang halong politika at never po silang masuhulan at matapalan ng pera na galing sa korupsyon. Hindi po ba? At talagang ipaglalaban po nila ang ating bansa, lalong-lalo po sa korupsyon. Kaya nga po napakaganda nilang maglingkod. Wala po silang nakikita ang korupsyon. Pero nung panahon ni Erap, nakita po nila ang korupsyon ni Erap, ang weteng. Pero ngayon, wala po silang nakikita ni isa o anumang korupsyon sa panahon po ng binagoong ang Pilipinas ni Bongit. At hindi rin po nila nakikita ang bisyo na sinasabi ni Senadora Amy Marcos na matagal ng adiktus gumagamit ng pulburon, bangag, si Bongit. Wala rin po nakita ang AFP. Kaya po kung pagbabasihan po natin ang tinuran po ni General Bronner, mga tambay, sa lahat ng kanyang sinabi, dapat pong maniwala ang mga Pilipino kay General Bronner, mga bayan ng AFP. Malinis po siya, wala pong korupsyon, pati po ang kanyang Bronner na sinasabing yung Bronner condominium sa Taguig ay hindi po sa kanya yon at never siyang masangkot sa anomalya ng korupsyon, mga kababayan. Ganyan po katindi sa binagoong ang Pilipinas sa panahon po ngayon. At pati po lahat po ng men in uniform, mga kababayan, sila po'y naglilingkod para sa bayan. Ganyan po pagka si General Bronner po ang pinakinggan po natin, mga kababayan. Talagang napakataas po ng dignidad at prinsipyo ng mga men in uniform sa panahon po nila ngayon. Malinis na malinis po sila, mga kababayan. Kaya nga po bagsak na bagsak ang ating ekonomiya at meron pa tayong kahirapan na mahigit 3 taon tayo pinapatay sa kahirapan at pinapatay po tayo unti-unti sa kanilang mga proyekto, lalong-lalo po ang kanilang flood control. Hindi po ba? Yan po, mga kababayan, ang komento po natin sa ubod, galing at linis ng mga men in uniform po natin sa ating bansa. Talagang sila po ay kaya natin o sila po ay pwede nating pagawaan ng mga ribulto na parang mga bayani. Tapat na tapat po sila sa kanilang serbisyo at talagang napakahusay po nilang maglingkod sa mga Pilipino. Yang mga hindot na yan umano. Thank you po, mga kabayan. Sana gusto po ng ating tambayang mga kabayan. At syempre po, shoutout po kay Ma'am Tessie Mantilla. Ma'am Tessie Mantilla, thank you po. Shoutout po sa inyo. Ingatan po kayo, lalong-lalo po sa inyo pong paggawa. God bless po, Ma'am Tessie Mantilla. At thank you rin po sa gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo, mga kababayan. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At God bless po. Ingat po, lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po, yung dasal po natin sa ating buong pamilya at buong sambahayanan at sa atin po at sa pamilya Duterte, nawa po tayong lahat po ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis, mga kababayan. At makapiling na po natin siya sa ating bansa. At syempre po, mga tambay, happy weekends po. At syempre po, darating na po ang Kapaskuhan at araw-araw naman po ay Pasko po sa ating mga puso. Merry Christmas and Happy New Year and happy weekends po, mga tambay. God bless po. Sa muli po, ingat-ingat po tayo. Bye-bye!